Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Case closed! Office of the Vice President Budget malinis ayon sa of Audit or Commission on Audit or ng COA. Tambaluslos Romualdez at itong kanyang Quad Committee gagawa muli ng mapanirang issue kay Vice President Inday Sara Duterte para hindi manalo sa presidential election sa darating na 2028. Dito nga natin mapapatunayan at nagpapasalamat tayo mga kapatid na ang COA ito o ang Commission on Audit ay talagang pinakita ang kanilang integridad sa pagpapakita ng OVP or ng budget ng Office of the Vice President na tunay ngang malinis. Dito nga natin makikita at mapapatunayan mga kaibigan na talagang kapag Duterte ang namuno ay talagang malinis. Katulad na lamang itong si Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang opisina ay tila ba wala talagang naibubulsa at lahat ng kanilang budget ay naipupunta or naigagasta para sa ika-improve ng ating mamamayan or ika-improve ng ating bansa. Hindi katulad ng ating Presidente Kuting ng Norte na ito na si Presidente Kuting Jr. ay puro na lamang issue ang kanyang nababalita patungkol sa kanyang pangalan, lalong-lalo na sa issue ng paggamit niya ng bushabs or pulveron. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na mas bagay talagang si Vice President Inday Sara Duterte ang maging presidente ng ating bansa dahil nga mga kaibigan ay napatunayan niya na ang kanyang serbisyo at lalong-lalo na ang kanyang integridad sa paglilingkod bilang isang government official. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At muli po, huwag na huwag kakalimutang i-like ang ating videos at i-share na rin ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya at kung sino-sino pa upang sila din ay maging updated sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Muli po, maraming salamat and God bless. Rinig, kaya bobo nyo. Bakit nyo pinipiling maging tanga? Gusto nyo pa nasasaktan eh. Gusto nyo pa pinapahiya kayo eh. Paulit-ulit kayo eh. O asan na? 125 ulit. Bilis. Papakain ko sa inyo. This is Akop, Congressman Akop, asking questions on Attorney Gloria Camora of COA. Ano mga bobo? Diyos ko, puso nyo madamay. Naku, na-high blood talaga ako sa tanga. Gusto niya pa talaga na-highlight yung kabubuhan nyo eh. Gusto niya talaga nagagalit pa sa inyo eh. Gusto niya pa talaga napapahiya kayo eh. Ang tagal-tagal niya ng 125 million, putang ina. Raise a legitimate issue. Diyos ko. Ba't niya pinipili maging tanga lagi? Ano ba naman yan? Oh, labas 125 million, mga bobo. Yung next nila sasabihin ay 11 days. Doesn't matter. It doesn't matter. It's not a qualifier. You spend it in 2 seconds, you spend it in 11 days, you spend it in 24 hours. It doesn't matter. Magamit talaga sa tama. True. Yun lang yung linyahan eh. 125 and then 11 days. 125 million bobo dyan. Diyos me. Ay, naku, Pinkies, huwag mong baguhin. Doon tayo sa 125 million, kang tatanga-tanga ka. Pero in fairness, gumawa ng issue nitong 125 million, somehow it sticked eh. So yun yung... Because they syndicated it. Pinagtulungan talaga. Ito yung... They took it. Yung mga hindi nagbabasa, hindi nagre-research, they took it as it is. Actually, dalawa yan eh. Yung mga
dependent on mainstream media, and meron din yung porsyento ng confirmation bias kasi dahil ayaw nila sa mga Duterte, they only choose what they want to believe. And since para sa kanila, it insinuates na may corruption, so yun lang yung paniniwalaan nila kahit halatang halata na and malinaw pa sa umaga ang paliwanag ng COA. So, eto nga, balikan natin yung maraming naniniwala sa kwentong yan. Buti nga nangyari ito because we have seen the corruption being done by this administration. Sa mga nagsasabing matalino daw sila, hindi ba kayo nagulat na ang laki ng pagtalon ng budget ng media advertising to 531 million sa GAAT 2024? Para saan? Diba? And ngayon yung mga proposed budget, mas malaki pa ang budget ng Presidential Management Staff, 850 million kaysa budget ng OVP. Mas malaki pa ang budget ng PCO. Diba? Presidential Communications, bilyones yata yun, yung naisulat ko kasi sa Excel. 2 billion for PCO. 2 billion Kaya for nga PCO. po. Oo. Hindi ba, sinasabi nyo, that's why we call you as hypocrites. Because you're claiming na money should be well spent, kahit piso importante, but you're not calling this out. You're not even calling out the lack of funds You're not ng bothered about the DOH. budget insertions. Yun ang malala. Kasi Miss Joy, it sticks because it was ang hirap mag-English. It sticks kasi it's good propaganda. 125 plus 11 days. It doesn't require thinking. Yung other issues kasi, like MOOE, the billions, it requires a lot of thinking. It requires a lot of reading, and the details are important. And we have to recognize that a lot of Filipinos don't really have time to do that. Yeah, so pupunta sila sa Facebook, pupunta sila sa TikTok, for example, and then they watch these videos that are being fed to them, being boosted by the powers that be, and yun lang yung simplified versions of it. When 125 plus 11 days, it sticks. That's what good propaganda is. So, kagaya nung kay Pinky, satisfied na siya doon kasi tanga siya eh. Kaya nga if you notice, this was spent back in 2022. And 2024 na, we're talking about the 2025 GAA. Ito pa rin yung pinag-uusapan. That's the only issue they can throw at her. Correct. But that should also be a lesson for us, especially sa mga content creators dyan, to simplify things. Yung labanan na lang natin yung labanan nila. I mean, I'm very bad with simplifying things, but I'm sure Filipino Leaks, Miss Joy, you can do that, please. Yung something that sticks to them na nakaka-intriga. May question dito si Cindy Polancos, and I think maganda rin na ma-review natin kung bakit pinabato nila tong confidential fund kay Inday. Sabi niya, Joey question, paano ba nag-start na silip ang confidential fund ni VP? 2023 budget, deliberation for 2023 deliberation for the 2024 budget. They started talking about the confidential fund of Inday. Actually, ito talaga yan. In 2023, I think, sila yung mga second or second quarter, pa-June, di ba? Pa-June to. Pa-June, May, June, gano'n. Yung lumabas yung pumutok yung issue ng Afghan refugees. Yes. Remember? Okay. Ito yung nangyari. Biden is losing majority favor in the US because of immigration. Dahil madaming napangakuan itong Amerika ng mga Afghan people na kinuntsaba nila sa Afghanistan. Pinangakuan ng citizenship and whatnot, ganyan. And now, there's a lot of them in the US. It's causing them a lot of problem. And there are still a lot of Afghan people in Afghanistan na naghihintay na makapunta ng US. So it's a local political issue in the US. Now, hindi naman po pwede na hindi to pa rin ng Amerika yung pangako nila sa mga Afghan. Okay? Kasi yung mga tao doon, papatayin na ngayon nung mga Taliban. Ng mga Taliban. Ganon. Kasi pinili nila yung Amerika eh. Ganyan. So they cannot just allow these people to be killed by the Taliban. So ngayon, ang gusto ng Amerika, dahil hindi na nila ma-accommodate sa kanila, itatapon nila sa atin dito sa Pilipinas. Okay? So that's why it became a big issue. At the time when Babes Romualdez was going around with the media, he spoke about it as if parang papunta na talaga yung Afghan dito, na talaga kukunin na natin sila. Oo. But they are not refugees, Hindi to refugees na mga tao, hindi yan mga mga employees yan ng US government. Okay? Ngayon, nagkaroon ng coordination meeting kung saan nandun yung opisina ni Inday na DepEd na tinanong
kinonsulta tungkol dun sa pag-accommodate ng mga Afghan na paparating. Kasi syempre, pag nagpuntahan yung mga yun, may bitbit na mga anak yun, then you have to provide education. DepEd Secretary si Inday. So, she was included in the meeting. DepEd was asked for its opinion on accommodating Afghan, in which Inday had a very, very strong stand that accepting this Afghan here in the Philippines because of the beck and call of the Americans is a violation of our sovereignty. In short, hindi pinagbigyan ni Inday. Kinontra niya yung desisyon na yon. Anong ginawa ng Bongbong administration? Pinuspone nila ang desisyon. Okay? But we know that the Bongbong administration is beholden to the US government. At hindi nila nagustuhan yung pangyayaring yon. Anong nangyari kay Inday dahil kinontra niya yung polisiya na yan? Inilagay siya sa ICC, bigla na lang siyang nasama. Okay? Doon sa, yung sa EJK, bigla na lang nasama si Inday. Okay? And, second attack is, pinalaki nila ang issue ng confidential fund. So, ang una nilang call dyan sa confidential fund na yan is yung fact that the confidential fund was spent in 11 days. Because the fund was received, I think, sometime in November. And then it was spent, it was requested in August. It was downloaded in November. It was given to DepEd parang December. Oo. And then it was spent for 11 days. Okay? Yun yung ginawa nilang battle cry para doon. Just to make it sound controversial. Just to make it sound controversial. You know, the confidential fund will not reach the hands of Inday kung hindi in-approve ng Pangulo. Kasi yung pera na yun galing sa budget ng OP, hindi naman yung pera ng OVP. So ibig sabihin, kung nag-request si Inday ng confidential fund at hindi binigay ng Pangulo, wala tayong pag-uusapan ng confidential fund. If it is illegal, hindi ba dapat ang tinatanong nyo doon yung Office of the President? Kasi sila ang nagbigay ng pera. So hanggang sa pinahaba nila na pinahaba to, ganyan-ganyan. And they were not asking about the fault of the Office of the President for giving such money. Diba? So doon nagsimula yan. Hanggang sa debunk on it, sinakyan ng kahit sino, pati mga professor, pati to si Shelo Magno, na parang, ano naman yan, PhD ka, pagkatapos ganyan yung pagtingin mo dito sa isyong to. Parang hindi mo naman alam yung labas-pasok at saka ano ng pera. Ano ba naman yan? Diba? And then a lot of idiots like Jinkies, na hindi inintindi kung paano ang paggasta sa confidential fund, na hindi iniintindi because the battle cry was really to know how the confidential fund was spent. Yun yung ginawa nila dyan eh. Paano ginastos ni Inday yung confidential fund? Paano sasabihin sa'yo, confidential nga? Diba? So yun yung naging dyan, pinalaki, pinabobo yung tanong, ginalit yung mga tanga, kaya yung mga tanga na hindi naman makaintindi sa explanation, galit lang sila forever. Kasi nga tanga sila eh. Hindi nila maintindihan yung reason. Hindi nila maintindihan yung explanation about it. Ayun. So, yun talaga yun. Yun talaga yung nangyari doon. Ayun. So, hindi rin po ba kasali din sa pag-iinit nila yung bago niyang ibinunyag? Kasi nangyari to budget ng 2023. Yung hinihingi, yung portion of DepEd's budget, yung magkano sa amin. Tapos hindi siya pumayag, tapos nagulat na lang siya, pinalaki. Probably. Yung insertion dun sa DepEd budget. Sa 2023 yata yun. And then, kaya lumaki rin yung budget nila 2024. Probably. Diba, sabi niya nga, she tried working on it. And then, kaya this year siya nag-resign. Kasi hindi na maayos-ayos. Sinabi niya, they were doing something to it. All you need to see is the difference in the amounts of NEP, GAB, and GAA. Oo. Tsaka, I'm not so sure about the timeline, but it also coincides with yung mga grupo nila Castro et al. Ay tumahimik with attacking the president. Kasi sila yung target ng confidential funds, diba? So, sila yung nag-iingay. Pero until now, tahimik pa rin sila. Kasi yung attack nila, you don't hear them you don't see them protest like they protested in the previous administrations. Diba? Ngayon, sila? Crew. True. Ay, sa akin kasi sobrang fake sobrang fake nung concern sa 125, pero hindi kayo concerned sa budget insertions. Alam niyo ba yung problema sa budget insertions? It's violative of separation of powers. Okay? Okay? Budget is supposed to be approved by the legislature, by the House of Representatives. The budget is being prepared by the executive and the judiciary, ganyan. But the budget is, pinaprepare yan ng Department of Budget and Management.
including yung sa yung sa judiciary, magsasubmit sila ng mga kinembular sa DBM so that it's going to be included in the National Expenditure Program. So the president is actually the one who's going to prepare the budget with the help of Department of Budget and Management. Ngayon, pagka nagsabi yung judiciary, yung mga executive offices na, ganito yung budget na kailangan namin para mapatakbo yung opisina namin. The job of the legislature is to approve, deny yung mga nire-request nila na mga budget base dun sa programa na at justification na pinresent nila during the budget deliberation. Are they allowed to give money to that agency above and beyond dun sa pinrepair nila? Of course not. Pagka kunwari, ang nire-request ko ay room rehabilitation, ganyan-ganyan, 5 billion. Yan ang yan ang kailangan namin para ma-repair ang lahat ng classroom sa buong Pilipinas. Ay hindi yan ang kailangan mo. Ang kailangan mo 15 billion. May extra 10 billion. Sino magre-repair ng 10? Sino gagamit ng 10 billion? Ang magi-implement niyan yung executive. Sino magde-decide kung paano mo gagastusin yung 10 billion? Legislature? Malamang legislature kasi sila nagdagdag eh. Is it within their power? Of course it's not. Hindi naman kayo executive, hindi naman kayo taga-implement niyan. Who's going to implement a 10 billion repair that is not prepared by the executive office? That is the budget insertion. Ang magdidikta kung paano gagawin yung 10 billion na excess, legislative. Pork barrel po yun. They should not have any control kung paano gagastusin ng pera. Kasi yan, pinrepair na yan kung sino ang mag-i-implement. Ang trabaho ng legislative, i-approve or i-deny ang budget. But you're not concerned about that. You're not concerned about the insertions. Ang concern ninyo, 125 million. Kasi mga ipokrito kayo. Diba? Ms. Joy, mas malaki kasi yung 125 sa 15. But joking aside, mas malaki yung number yung 125. But joking aside, Ms. Joy, the Congress budget insertion, diba, sa DepEd lang is 15 billion. I don't know sa ibang departments. It's not being reported as much as the 125 million. So that's another factor din. Hindi siya boosted. Boosted talaga yung 125 million pas 11 days propaganda. Kaya nga I don't even see it everywhere. Yung si Dare to Us lang yung the numbers ha. Doon ko lang nakita. I don't see it in the news at all. Sagutin Kaya ko nga lang nakakatawa Inday kasi Sara. nasagot ko na si Inday Sara. Nakakatawa kasi they are promoting no to fake news but they are controlling the news. Kaya nga mas mainam pa makinig kila Ate Joey, sa mga ganito nila Ate Trixie, nila Attorney Trixie kasi they explain this a lot. Tulad na lang dyan, how to liquidate, tanong ni Inday Sara, how to liquidate the 10 billion. If it is unprogrammed and controlled by the Congress, liquidation by certification lang yan. Walang line item liquidation tulad ng ginagawa ng VP natin. Kaya nga sila takam na gawing unprogrammed ang mga pera, hinahatak nila to become unprogrammed kasi ang Kongreso at Senado, walang liquidation na matino yan. I hereby certify, ginastos ko 10 billion. Yun na yun. Tamang liquidation ba yan ng pera natin? Kasi yung unprogrammed kasi hindi yun priority. So kapag ka nauuna yung mga unprogrammed, there is something wrong. Kapag ka hindi mo napopondohan yung mga regular programs, that's questionable. Hindi rin naman kayo concerned. 125 million pa rin ang mga concerns ninyo. Diba? And sa 2024, mga 700 billion yung unprogrammed. Sabi ni Rasek Wayasap, binoto niyo yan. Ano nga yung problema mo, Rasek? Anong ibig mo sabihin na binoto mo yan, Rasek? Ba't ka bumaba? Is your responsibility to criticize the government ends when you vote? Ikaw kasi, Rasek, kung ikaw feeling mo, pagkatapos mong bumoto, wala ka na dapat pake, ikaw yun. Tatanga-tanga ka huwag mo kami idami sa katangahan mo. Okay ba? Kung ikaw, feeling mo, pagkaboto mo, tapos ng responsibilidad mo bilang citizen, at ayaw mo ng maging critical dun sa gobyerno, ikaw lang yun, huwag mo kami idamay. Kung ikaw wala ka ng problema after mong bumoto, mag-isa ka. Diba? Sure ka, Duterte po ako, di ko binoto yan, sabi ni Rasik. Ba't ang tanga mo?
bakit mo sinasabi na binoto niyo yan? Binoto. Mukhang wala ka namang alam, nanggugulo ka lang. Mr. I think another issue then is yung terminology, yung the word confidential sticks kasi parang secretive. So it must be something corrupted. off. Yeah. Kasi in comparison to program, ano yun? Parang ganun. So I hope, I don't know how to name it differently or how to describe unprogrammed funds in a way na it would yung ma-highlight siya. Sorry, balikan ko lang yung insertion. Naliliquidate kasi talaga yan pag written na yung budget. Ang nangyayari, if you notice, yung congressional districts, the same siya ng division ng DPWH na districts. So doon yung dadaan. Kunyari, inassign nila sa DOH or sa DepEd. So medyo aligned sa mga ganong department yung gagawin na projects. Pero doon dadaan sa DPWH. Tapos magmomoro-moro ng bidding. Oo, pero Alam mo na. backed by the congressional. Back na yun congressman, tapos si contractor, nagbigay na yun kay congressman. Ganun ang... Let me show you, just to bolster yung sinasabi ni Hale. Teka lang, Hale. Paano nga to yung malaki ako? Paano nga yun? Paano nga ginagawa yun? Yung malaki ako? Nandito pa si Sir Ryan. Flip. May papakita kasi ako kaso... Settings? Settings, wait. Baba na lang muna kami. Hindi. Mas figure ito. Paano to? Grabe na yung TikTok. Di ko na matandaan kung anong... Di ko na matandaan kung anong kinembot. Ano ba yan? Settings, sa guest button, tapos settings, and then may grid. Pipili ka po. Ito. Correct. Sorry. Wait. Ayun, panel. Ayan, para malaki. Ayan. Ito yung mga flood control projects, no? Ayan, yan yung mga flood control projects. Actually, tinatry ko na i-allocate yung per district. Ito, hindi ko alam, Hale, kung nandito ka na kanina na nagsa-start akong mag-live. Pero, kaso nga lang, medyo nahihirapan ako kasi hindi ko ang hirap kung kaninong distrito eh. Pero yung sa mga na-identify ko, for example, nung 2024, this is until July lang hindi pa tapos nung 2024. Sa 2024, merong 1,165,045,441.52 na flood control project sa buong Maynila. Okay, sa buong Maynila. Si Junicio, meron siyang 64 million. Si Valeriano, meron siyang 95. Si Joel Archua, ang dami sa kanya. Kita mo. Si Maceda, wala. Dun sa distrito niya. Si Cheng, wala din. Si Abante, wala din. Sa ngayon Okay. Sa 2023, makita mo, si Junicio, first district, ayan, meron siya 71, 48, ang dami. Nung 2023 yan 93, 96, 94, ganyan. 73, ayan, ang dami yan. Valeriano, ang dami rin. Ayan, 96. Actually, winner to si Valeriano eh. Ito, at saka si Joel Chua. Si Joel Chua, napakadami rin yan. Ayan, 73. Napakadami flood control projects. Okay. Maceda, meron siyang 2. Si Tieng, wala rin akong nakita pa sa ngayon. Ito si Abante, marami pa. Pero meron siyang 93 na nakita ko. Pero meron pa siguro mga natira na mga 20 plus na project na hindi ko na-identify. Okay? Ano yung point ko? Yung mga maiingay na representative sa Manila, sila yung maraming flood control project. Okay? Who is Junicio? First District Representative ng Manila. Binanata niya si Inday doon sa security personnel ni Inday. Okay? Si Rolando M. Valeriano, yung privilege speech niya noong September 4 ang ginamit para tirahin si Inday at magkaroon ng inquiry on good governance and public accountability. Okay? Na kung saan, si Joel Chua na napakaraming flood control project ang nag-share. Okay?
William Irvin C. Cheng and Maceda are quite quiet against Inday Sara. Who's another congressman na napakaingay? Bienvenido M. Abante. Nag-iingay siya ng bonggang-bongga, dumadakdak siya ng bonggang-bongga. Why? Probably he wants some flood control project as well. Diba? At itong 2025 budget, abangan natin kung magkano ang mapupuntang flood control project kay Abante. Miss Joy, DPWH, di ba yung flood control projects? But they, because I'm not familiar with how it works. They hire contractors to do that, di ba? Yes. Okay. May non-disclosure ba? Di ba public information yan Public dapat? naka-tarp. Yung contractor. Yes. Kung investigative journalist ako, pupunta ako sa contractor at magtatanong magkano yung SOP na nakukuha nila for those congressmen or for those district. Ang Actually, usap-usapan sa totoo lang si Haya, no? You can actually do, like, first na question dyan is ganito. Meron kang listahan ng flood control project. Alin dyan ang nag-e-exist, alin ang hindi? Yun yung first na gagawin mo. Oh, yeah. Alin dyan yung exist, alin dyan yung hindi. Okay. Pangalawa, okay. Kasi these are completed. Yung pinakita ko sa inyo kanina, that is completed. The list that I am showing you is the list that comes from DPWH. At ito yung part ng 5,500 flood control projects na sinasabi nilang tapos na. Okay? So, ibig sabihin, fully liquidated na to. Tapos na to. Ang premise is that all of this should be verifiable, nag-i-exist, na ibayad na sa lahat ng contractor ang pera. Okay? So, first that I'm going to do, nag-i-exist ba tong project na ito? That's the first one. The second one, okay, kung hindi nag-exist, bakit na-disburse ang pera? Diba? Miss Joey, can you post that sa FB? Yes, oo. With flood control, madali talaga yung nakawan kasi considered flood control ang dredging. Hindi mo siya makikita. So, road projects, almost all horizontal. For cubic feet kasi ang... But that one, it will not come from, it will not come from DPWH. Ang listahan nun manggagaling sa MMDA kasi sila ang nag-handle. Yung dredging kasi is maintenance eh. So, ibang listahan pa yun, Hydra, iba pa yun. Sa Manila. Kasi dito sa amin sa local, ganyan eh. Diyan din ang laro na sasabihin, ito ang hukay nyo, ganitong cubic feet. Minsan ang tatrabuhin nila kalahati, minsan 1/4 lang. Malaking pera na yung kinita ni contractor at kinita ni Kong. Correct. Ayun. So, ang dyan, actually, si Haya, marami dyan ghost. Ako tingin ko, marami dyan ghost. Yung nagkabayaran na pero hindi naman nag-exist. Etong pinakita ko sa inyo, lahat to nakikita. Kasi construction construction of flood mitigation, construction kinembot, ganyan-ganyan. Yung sinasabi ni Hale, na yung mga dredging, that project comes from MMDA, sa budget ng MMDA, na meron din yung separate na appropriation. Ayun. Ate Joey, akala ko ba dati in-explain nyo pa ng malinaw kung bakit walang ninakaw ang mga Marcos? Hindi. Ang in-explain ko noon na yung GR 152154 at yung ibang mga kaso, you cannot use it as a proof na may ninakaw ang mga Marcos. Hindi ka naman nakinig ng mga live ko noon eh. Di ba sinasabi ko, I'm pretty sure may ninakaw yan somewhere along the way. I'm pretty sure may ginawang hindi maganda yan somewhere along the way. But you cannot use 152154 as a proof. Obvious na hindi ka nakikinig nun live. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Huwag pong tatanga-tanga at huwag niyo akong pinapaikot sa mga kabubuhan ninyo, ha? Yung mga hindi niyo naman kasi naintindihan yung explanation pagkatapos maniningil kayo. Pag maniningil kayo, siguro din naiintindihan niyo yung kwentuhan. Kung hindi niyo naiintindihan yung kwentuhan, shut up lang. Okay? It doesn't change. Yung explanation ko sa 152154, it's still the same up until now. Oh, walang nagbago dun. Ayun na. Ayun, Hale, sorry. Ano ko sinasabi? Filipino leaks.
Ako ba yun? So, sa usapan ng construction na yan kasi, binunyag na yan, nagpa-press con pa nga si Mayor Magalong ng Baguio, tama, di ba? Sinasabi niya na dati pa, na yung mga project na yan, na binibigyan natin ng pondo ang legislative, they're controlling it. Ang dami nga mga kongresista na may-ari ng construction companies, di ba? Including Congressman Saldico na may hawak po ng budget natin. Kaya nga dapat tinatanggalan yan sila ng control. Because sinasabi na they control the power of the purse for the people, but in fact, hindi naman. At halatang-halata naman na may kabulastugan na ginagawa. Tignan nyo na lang yung groundbreaking na ginawa ni Martin Romualdez sa distrito ni Luis Tro. Di ba sinabi niya, nag-usap kami ni Saldico, parang kulangin yata yung 59 million ng isang classroom, gawin nating 3. Isipin nyo, isang classroom, 59 million mansion. At hindi lang yun ha, namigay pa sila ng 15,000. Ilan yun na mga nandun na nag-participate? Diba? Kaya si Luis Tro, halos mabaliw sa biyaya ng kinembod, ineme. Bumabagyo, bumabaha ng biyaya. Inabera namin yan. Pagkatapos, a lot of people here, ang concern ninyo, 125 million talaga? Diyos me. Ayun. Anyway, hi Uncle Ayan. Miss Joy, may point lang ako kasi yung iba they're trying to push it in our faces no na we voted for BBM. Parang what else do you want, guys? Nagkamali na nga. We admit, nabudol kami, 'di ba? Niloko What else we admit? Niloko kami. Si BBM kasi sinabi niya yung mga gusto naming marinig. So what else do you need pa? Parang because nagkamali kami, hindi na namin dapat i-criticize yung mga maling ginagawa niya ngayon. Parang is that what you want? Parang ang bobo ng logic lang kung ganyan. So are you saying we have no right to criticize him or to question him kasi nakikita namin mali yung mga ginagawa niya kasi binoto namin siya? But guys, check your logic. Ang bobo. Sobra. Don't blame the victim. Blame the liar, which is BBM. Inamin din na nabudol kayo 2025 ang nagpapudol, okay? Meron bang nagde-deny? Rasi? May nagde-deny ba, Rasi? Anong gusto mong point, Rasi? Ano bang gustong i-point out? I sent an invite. Bilis, akyat. Wala daw proof na nagnakaw. Yan lang ba yung issue? Anong walang proof na nagnakaw? Nakawan lang ba yung Ito sabi ni Iwan, sabi niya, si Haya, pwede mo naman Jejimon. pero same argument din sa dati. Walang proof na nagnakaw. Diba? Hindi naman yung pagnanakaw ang dito ang pinag-uusapan dito We're asking exactly saan dinala yung pera. Yung policies yung issue niya. Policies, Masyado ka nang late. Oh my God. Election issue pa din. Ano ba naman? Ang tawag dito? Sino ba yung tanong ng tanong? Hindi naman makasabay sa usapan dami-dami sinasabi Sino to? D1 na to? Ano to? D1 reg? Ang judge mo ng name niya. Hirap basahin. Ano na? Mute na yan. Mute na. Pagka masyadong tanga, wag ng sausaw sa usapan. Di ka naman makasabay sa usapan. Dami mo pa kabubuang dito. Ayun, anyway. Ano yun, Uncle Ayan? Go ahead. Yung sinasabi nga niya kanina is that yung pag nag-uusapan pa rin yung nakaw. Hindi yung nakaw pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, saan nyo dinala yung pera? I mean, you have a lot of money. I think it's time for you to answer the people. Tanungin nyo, kasi nga, number one, may mga projects na sinasabi ng flood control. Pero nasaan? Kasi nga, isa mga Joey, di ba? Dredging. Isa sa mga old school na na pagdalagyan ng pera. Pero never naman nangyari. Kasi yung nakikita kong Pasig River o na dredging, it's actually San Miguel who's doing it. Di ba? Parang alam ko, project ng San Miguel yan That's not a project of other LGUs. So anong dredging ginagawa nila, di ba? Well, meron mga budget na dredging, mga specifically ang nag-ooperate supposedly MMDA. Kung nga lang, syempre, mahirap na may audit yun. Sabi ni Jelly Sabungan, ask ko lang po, since when kayo naging against government? When the promises started to be reversed? Correct. Yun, nung hindi niya na sinusundan yung mga pangako niya. Mr. I think the question is very flawed in itself kasi VP Sara is part of the government. We're not against the government. We are questioning some of the policies
of the president and some people in the Congress. Hindi naman yan against the government. That's your responsibility as a citizen of this country to criticize Actually, your kay Bongbong government. lang eh. Yung, kay Bongbong at saka sa Kongreso, ganyan. More of Bongbong. More of Bongbong. Ayun. Hindi sila sanay na kini-criticize. So, okay na, Jello? Naintindihan mo na at what point kami nagalit kay Bongbong? Hindi naman ako sinasabing mawala ang gobyerno. We are willing to be governed. Galit lang kami doon sa sinungaling. 'Di ba? Ayun. Hindi pa nga tayo dumadaan sa foreign policy, di ba? Oo. Andito pa lang tayo within the country. Ayun. Jumbo Bird, Yes, ma'am. go. Ano yung gusto mo i-share? What's next sa Maisog Rally? Kasi napapansin ko ngayon, merong, alam niyo naman siguro, between the Banateros and ma'am, alam niyo yung nangyayari sa loob. What's next for the Maisog Rally po sa Liwasang Bonifacio? Tuloy-tuloy pa rin. I do not know. Hindi naman ako part ng organizing committee ng Maisog eh. If there's a rally, I will join. If there's no rally, diba? Gagawin natin. Ganun. Ako kasi hindi galit yung BBM. Mas gusto ko sa mga tao na kapaligid sa kanya. Sabi ni Jello Sabungan. Sabi ni Jello Sabungan, ako kasi hindi galit kay BBM. Mas galit ako sa mga tao na kapaligid sa kanya. Well, it is BBM's decision. Kung meron mga tao na kapaligid sa kanya at hindi niya makontrol yung mga mapagsamantala sa paligid niya, then he has no business to be a president. Mag-resign na lang siya. The buck stops at him. Ngayon, kung kunwari, nagsasuggest sa kanya si Lisa na hindi magagandang suggestion, tapos ina-adapt ni BBM, it's not Lisa's fault. It is the fault of BBM. Jello. Si Bongbong prinsipe? Display. Siya ang presidente, hindi siya prinsipe. Lahat ng desisyon sa gobyernong ito na galing sa kanya, responsibilidad niya. Yung budget na natin, Joey. Budget na lang. Pag pinirmahan ng presidente yan, and the insertion are there, then it's his fault. Fault ng Congress yun. Ibang tao, nagpapagamit siya, di kasalanan niya, ba't may ituturo sa iba? Jello. Remember Duterte I think that's what's 2018 or 2019, hindi niya tinanggal niya sa vinito niya yung worth 95 billion pesos of insertion na ginawa ng Congress. That's 75 in House and 20 in Senate. Bakit hindi magawa ni BBM yun? Tsaka, hindi naman tayo galit. Me personally, hindi ako galit sa kanya in a personal level kasi I don't know him. Hindi ba natin And bahala siya dyan kung magbangag ba siya. I don't care. Galit tayo in his role as a president kasi trabaho niya yan and he's not doing it well. You have to think of it in that way. Hindi po na kung galit ka sa mga tao na kapaligid sa kanya, and that speaks for how he is in his role as a president. He's not doing it well. Correct. So huwag nyo nang i-sugarcoat yung incompetence ni BBM. Siya yan. Kung nagkakandaletse-letse ang gobyerno, hindi yun kasalanan ng mga tao na kapaligid kay Bongbong. Kasalanan niya yun. Huwag nyo nang i-sugarcoat. Wala nang ibang dyan, may kasalanan dyan kundi siya. Ayun. Jumbo Bird, meron kang sinasabi kanina na na-cut off kita. About sa misunderstanding po sa nangyayari sa mga DDS po, sa mga vloggers, do you think po temporary lang ito? At maayos? Ba't ka naman kasi mako-concern doon? Like for example, yung away namin ni Pebbles, ba't naman kayo mako-concern doon? Personal naman yung away namin. Well, yung nangyayari kasi sa kanila, hindi na sila tumitigil para panigan kasama mga Banateros. Every time magla-live sila, pwede kong Wala pangalan. na si Pebbles, BBM na si Pebbles. What? Confirmed ba yan? Yes. Naka-post. Check ko nga. Oh my God. O ngayon, yung personal away ko kay Pebbles, personal ko yun. But ngayon, magkaiba na kami ng politics. Wala na akong pakialam sa kanya at all. Welcome back to BBM na siya. Kayo kasi sa totoo lang, huwag nyo i-concern yung mga sarili nyo sa away ng mga vloggers. Huwag nyo nang pinapansin yun. You know, what we should think about is how we can multiply. Yung mga ginagawa ba ng mga vloggers or whatever, is it supporting the cause? If it's supporting the cause, di supportahan natin. Yes, we have a bigger fight. Tama si Hil Hydra. 'Di ba? Kung yung ginagawa niya nakakatulong doon sa purpose, walang problema doon. Kung hindi nakakatulong, huwag niyo nang pansinin. Huwag niyo nang i-concern yung mga sarili niyo sa mga away ng mga vloggers. 'Di ba? Doon sa issue talaga. Yung dami ng taong pumupunta. It may tawag dito. Baka mamaya mawala ng gana din yung mga suporta sa Liwasang Wala Bonifacio. kayo ng gana kung nakikisaw kayo sa mga personal na away. Hindi naman yan ang pinaglalaban niyo. Ang pinaglalaban niyo bansa. 'Di ba?
Jumbo, ang sabi ni Attorney Trixie, isuportahan mo yung mga vloggers na i-repost mo, mag-comment ka, ikwento mo sa family mo, sa friends mo, yung mga content na nagpapaliwanag talaga, na naiintindihan mo talaga kung ano yung mali at kung ano yung tama. Oo. Hindi You natin have to concern na follow tapusin the yung lakas person. ninyo sa away ng Oo. mga vloggers. Kung ayaw nyo nun, huwag nyong panoorin. 'Di ba? Miss Joy, I think, Focus na lang sa main na goal talaga natin. Correct. Walang iba. Yes, Hindi ko nga alam na may kaaway ka yes, pala. Jumbo. I think a reminder lang for everyone na. Kasi ako din, I don't like everyone here naman. Sa nangyari. Nag-away-away sila. Masakit. Medyo masakit talaga. Huwag ka magpaka-involve, hindi ka naman kasama dun sa away. Oo, huwag mo sarili mo. Hindi ka naman kasama dun sa away. Baril ng konti eh. I think it shows how the emotionality of Filipinos, no? Para kasing, it's also our group mentality, which is okay. Pero I think it should be a reminder that for everyone to look at the bigger picture. Kasi we have to accept na we don't necessarily like everyone here. I'm sure, like, for example, kung may policy si Ms. Joy na in disagreement kami, dyan lang siya. Pero it doesn't mean na, parang you have to take the initiative to follow your own decisions and yung fight mo, and we should be united in our one fight, which is what are we really here for? Bakit why do we criticize BBM? What is, ano ba talaga yung number one reason? Parang ganun eh. Kasi parang yung nagpapadala lang tayo sa mga vloggers eh. We should all have our initiative. Your own your own position on things, ganyan. Okay, yung kunwari ganito. This is politics. Okay, and in politics, principle is very important. Kung walang prinsipyo at hindi napapanindigan yung pinaglalaban, ba't mo kailangan irespeto? 'Di ba? Ang pinaglalaban natin dito, kapakanan ng bayan. Ngayon, bakit kailangan makisawsaw dun sa mga personal na alitan ng mga vloggers? Huwag na natin sayangin yung mga oras natin dun. 'Di ba? Ngayon, kung kunwari may mga vloggers na inuubos nila yung oras nila sa parinigan, nakakatulong ba yan sa cause natin? If the answer is yes, how? If the answer is no, edit ang tanan nyo. Yun nga po sana ma-realize nila, Boss Dada, na lalo na nagiging worse eh. Bakit si Boss Dada lang? Sino bang kaaway ni Boss Dada? Sino pa? Sila na po. Sila na talakera. Banatan sila ng Hindi mo rin banatan. sabihin tumigil yung isa. Actually, lagi Hindi makipag-away nang mag-isa ka lang. bombard na namin yung message niya na sana po mag-focus tayo sa pinaka-goal natin. Wala na, hindi na ayaw nga niya mag-focus at BBM na siya ngayon. I mean, si Boss Dada. Hindi, yung kaaway niya, si Pebbles. Yeah, si Pebbles nga. BBM na rin siya ngayon. Yung live niya na sana tigilan niya ng focus, kaka-focus o kakatapik kay Pebbles. Kung hindi mo feel yung ganon, then wag mo panoorin si Boss Dada. Ganun lang kasimple. Sabagay, hindi natin naman siya pwedeng diktahan kung ano gusto niya. Exactly. Trip niya yun, live niya yun, platform niya yun. 'Di ba? So kung hindi mo trip yung ganun, di wag mo panoorin, wag mo nang galitin yung sarili mo dun. 'Di ba? I mean, sa totoo lang, ito pang isa, no? We also have to be disciplined. Hindi nyo kailangan pakinggan lahat. Kung kunwari, nasasaktan kayo or hindi good for your mental health na ganun yung topic nung sa akin nga, may mga nanonood na ayaw nila sa akin kasi nagmumura ako. Okay lang rin sa akin yun. I cannot just, completely change myself in order to be palatable to everyone. Meron din kayong kanya-kanyang preference at hindi ako namimilit. Diba? Hindi ako namimilit. So ngayon, do yourself a favor. Gusto nyo ba nung conversation na kagaya nung style ko? Then you can be here. Gusto niyo ng light conversation, hindi masyadong ganyan. Because I can be really, really passionate when explaining things eh. It's just how I am. Ngayon, kung kunwari, si Boss Dada, ganun yung style niya, hindi nyo trip, di wag nyo panoorin. Diba? O kung kunwari, yung iba, ganun yung style niya, hindi nyo gusto, di wag nyo panoorin. Diba? Ang importante, you know your politics. Alam mo kung ano yung gusto mong makuha, alam mo yung gusto mong ipaglaban, doon tayo dapat nakafocus. Diba? Doon tayo dapat nakafocus. Ayun, ganun. Kaya nga dapat alamin natin yung gusto nating mangyari. Gusto nyo ASMR, doon kayo kay Siaya, sabi ni Filipino Mix. Ayun. Diba? Nagigets nyo ba? Nagigets mo, Jumbo? Mag-get the point. Mm-hmm. So, nangyari lang talaga is naging emotional lang tayo dahil sa nangyari. Pero if that's the case, di mo na tayo. Focus na tayo sa main goal talaga natin. Totoo. Huwag na natin sayangin yung mga oras natin doon sa mga parinigan, away-away na yan na wala namang mararating. I mean, yung mga kailangang ma-unmask na unmask na. So, politics is labanan ng prinsipyo. Di ba yan yung sinabi ni PRRD? Na sa politika, ang labanan talaga dyan, yung sa prinsipyo, mapapanindigan mo ba yung mga sinasabi mo at pinaniniwalaan mo hanggang dulo? Kasi kung hindi, di fraud ka.
'Diba? Ayun. Sabi ni Gerald Molina, remember Sas and Bruce na may conflict pero never bumaliktad sa prinsipyo kasi iisa pinaglalaban. Correct. Ako kahit iritang-irita ako kay Pebbles for the longest time, pinopromote ko yung EDSA Friday. Even if I don't like her. 'Di ba? Because at that point, parehas pa kami yung pinaglalaban ni Pebbles. 'Di ba? But now I can never like her, no? I mean, that's a fact. I can never like her. But ngayon iba na siya, so 'di ba? Prove me right. Wait a minute, di ba ang EDSA Friday, ang pinaka-leader niya, si Pebbles? Ano nangyari? Sino nang pumalit? You ask them. You ask them. I do not know. Never ka nag-attend doon, ma'am? Hindi ako mag-attend doon. Live Sa Black Friday? Okay. Bulacan ako. Ayun. Ayun lang. So, 'di ba? Parang kapag mga bagay na makakatulong sa pinaglalaban, di suportahan kahit meron kayong personal differences. 'Di ba? Ako pinopromote ko 'yan kahit hindi ko naman gusto si si Pebbles. Baka na-miss ni Pebbles ang pag-sway ng panga. I do not know. Wag na nating pa-anuhan ganyan. Next topic na, next na. Let's Marami kasing mali sa gobyerno ngayon na need maintindihan ng taong bayan. And when we choose these vloggers, yung kaya nila ipaliwanag yon, hindi yung paulit-ulit na lang din yung script. And we are blessed nga na marami ding matitinong vloggers who can keep up with the latest issues. And kahit na mag-interrupt tayo at tulad niya, na-interrupt kanina si Ate Joey sa 125, kaya niyang ibalik, di ba? So, choose very knowledgeable, very credible, and very articulate people. No, secondary na yung passion. Kasi meron naman mga passionate dyan, pero wala din naman na ipapaliwanag, di ba? Paulit-ulit lang, script. Tulad ng mga troll sa Homesec. Tapos pag pinapaakyat, tatanungin mo ng simpleng tanong, hindi naman makasagot. Taro. Ayun. Mr. I don't know anong reason I mean, it's a chismis masyado, pero I don't know anong reason ni Pebbles for going 180 degrees. Pero kung resentment lang naman, it only means na wala siyang integrity or principles to begin with. Kasi you be the those judge. little things... What can justify switching sides at this point in time? You be the judge. Ayun. Pero tatakbo yata ang konsihal supported by Tingog Party List. Pebbles? What the heck? Yung sinusuko niya dati, ngayon naman susubo niya. Maria Josep. You be the judge. Talaga nagagawa ng chichir. Ng budget. Hindi kaya si JM at Pebbles nagkagiraan? No. Nakakausap ko si JM. Hindi sila, okay sila ni Pebbles. Ayun. Hello, Sheng. Hi po, Miss Joy. Hello. Ano lang po siya, hindi ko alam kung talagang concerning to siya. Parang petty lang siya tingnan. Pero kasi I am very concerned with the manipulated surveys po. Yung mga results na alam mo yung bilis ng habol nila sa surveys and all. Tapos may mga naririnig tayong balita na may mga nagko-collect sila ng signatures somewhere in Mindanao. So, pwede itong gamitin talaga na parang i-program nila to multiply and pwede nila itong gamitin sa pandaraya in the alam mo yun, parang mukha lang siyang petty pero concerning siya, alarming siya, silently. Valid concern. Actually, dapat nga ito, I will make a post on this and I will call out the National Privacy Commission. Kasi, di ba pag nagbibigay sila ng ayuda, ang dami-dami lang kinukuhang information. Ang isa sa mga basic principle signatures and IDs ng data privacy is that you should not get information that is more than what is required. Okay? So, ibig sabihin, kung kunwari, ang purpose mo is magbigay ng ayuda, bakit mo kailangan kunin yung social media information ng tao? Yun din po. Diba? Bakit mo kailangan kunin yung buong pagkatao niya? Diba? Lalo na yung signature kasi pwede yung i-program nila, i-multiply, kung dadayain nila yung smart magic, pwede nilang damihan yun. Tapos yung survey results ngayon, pwede nilang i-multiply sa ganung kadami kasi sila yung may alam kung ilang tao pa din ang pumapanig na legit na pumapanig sa mga Dutertes. Sila lang yung may alam kasi ngayon, ang tawag nito, ang Pulse Asia, hindi mo na siya ma-access. Ilang linggo na po siyang down. Error. Opo. Naka-follow po kasi ako kasi sabi ko magta-third quarter na so maglalabas na sila ng results sa mga wala talaga ibang results agency yung lumalabas. Ang nakakatakot pa dyan, Sheng, kasi kinukuha nila yung social media information ng mga tao kumuha ng ayude. Baka mamaya pag nakita nila sa social media na, ay, baka Duterte to, ganyan-ganyan, burahin nila sa voters list.
Ayun ba, Tapos isa pagdating ng botohan, biglang wala na, di ba? yun po, concerning Ayun. po siya for me. Petty lang siya tingnan, pero it could be maliit siya na No, it's not petty at all. It's a serious problem. It is something that we should guard ourselves from. Kasi talagang, biruin mo, dapat ina-explain din nila dyan kung paano i-store yung information, sinong mag-i-store niyan, paano nyo i-dispose yung mga information na yan. 'Di ba? Kasi sino nagmamanage ng mga information? Like for example, yung tingong party list na nagpapapirma at nag-store ng sangkaterbang opisina. Putang ina, paano kung next election hindi na kayo manalo? Dami-dami yung hawak na data ng mga Pilipino. Ano mangyayari dun? Ayun din po. 'Di ba? So yun, it's actually a very serious issue. Yung bang mga data na yun, bini-verify pa ba nila yun? Pwede bang pekein yun? Tingin mo? Bini-verify ba nila? For example, nagbigay ka ng favor sa FB account mo. Hindi, may ID kasing kasama yan eh. May ID. Okay. Ayun lang. Mindanao here, Anco was asked to sign plus ID for ayuda. Mabuti nag-ask sa akin, kaya di natuloy, sabi ni Isa. My God, baka valid ID talagang inaano pa nila. Ayun. Ayun lang po. Thank you po. Ayun, thank you, Sheng. Ayun. Actually, gusto ko i-address yung question mo nandun sa babae. Gusto ko i-address kasi talagang, issue talaga yan. I remember, di ba ngayon, ang ginagawa nila, nag-aayuda sila sa mga middle income. I think sa Davao, yung SCMP ba yun? Yung regional hospital na nandun. Binigyan nila ng ayuda, yung parang may salary bracket na mga employees doon. And they were getting a lot of information and a lot of employees are really, SPMC, ayun, thank you. A lot of employees are really worried kasi parang bakit pati yung social media namin hinihingi, ganyan, ganyan. Kasi nakakatakot dyan, titingnan nila yung social media mo, baka mamaya pagka may Duterte post ka, diba? Wala na, buburahin ka na dun sa presinto mo. Kasi kinukuha rin nila precinct number, ganyan, valid ID, ganyan. Parang bakit? Ba't yung kailangan ng precinct number para magbigay ng ayuda? Diba? Anong relationship nun? Ayun. Parang na siya, early vote buying na siya. Vote buying na talaga siya. Kasi syempre, information na yung dun yung kuha sa'yo eh. True. Ayun. Anyway, ayan. Siya, sige na 3:30 na matulog na tayo. Parang gising na gising pa kayo. Ayan. Ganda ng usapan. Ganda ba ng usapan? Miss Joy, mag-share pa ako. Yung, Thank you, Ate Joy. Sige, Sophia, bumawi ka. Hindi kasi, sino ba yung nakanood nung documentary? The Al Jazeera documentary. Sige nga, ikwento mo. Pero papanoorin ko din. Pero ikwento mo muna. Sige. I don't know how to... I'll try my best to articulate this. Yung the documentary is made by 101 East. Sila Lin Lee. I think couple sila. From Singapore, and one si David Boyle from Australia. So yung main talaga nila actually is about Myanmar and yung mga human trafficking and the illegal activities like yung online scamming doon. Kasi what makes it very suspicious kasi is, okay, let's say the David Boyle, the Australian na yung one of the makers of the documentary is very much leaning on the anti-China side. Pero yung mga guests kasi nila doon, for example, si Jason Tower, which is who works for the United States Institute of Peace, which is funded by the US Congress, pero naka-base din siya sa Myanmar. The fact na kasi may US, parang and then so the documentary is about kay She Zhejiang, I don't know how to say his name correctly, but he's a Chinese criminal na. So before he got out of China, may mga businesses siya, may mga illegal activity siya, and then now he is positioned, and then he is positioning himself na parang as a Chinese spy kasi China is parang after him, he's wanted in China. Yung suspicious lang kasi doon is that suddenly may mga file siya, and yung mga files niya under the custodian niya, which is another criminal kasi cellmate niya yung sa prison. So, ganun. And then, sinasabi nun, na-decrypt niya some of the files. And it just so happens na andun yung file ni Alice Go. And then, yung file ni Alice Go daw is part of a list dun sa, tawag nun, parang mga state agents ng China. And then, parang,
And then, on top of that, itong si Shi Zhejiang, he is saying na he was recruited as a Chinese spy in the Philippines. And they showed a picture of the guy, they showed a picture of him with his recruiter, and hindi naman nila pinakita, binur yung picture na yun. So, that in itself, parang, wait lang, ba't yung binur yung picture na yun? Who is that guy? Okay? So, that itself is very questionable kasi Alice Go has a death threat, diba? And yung sinasabi niya yung death threat niya ay partner niya. And this Shi Zhejiang and yung handler niya, yung sinasabi niya nag-recruit sa kanya na blurred yung face, ay may mga pogo.